Ito ang mga posibleng ipadala ng Golden State Warriors sa mock trade na ito kung kanilang susubukang kunin si Rudy Gobert sa Minnesota Timberwolves. Lilinawin ko lang na ito'y isang mock trade. Ipinapakita rito kung sino-sino ang ipapadala ng Golden State Warriors sa Minnesota bilang kapalit ni Rudy Gobert na siyang mapupunta sa kanila. Ulitin ko, mock trade. Sa puntong ito, isang veteran star center na lang po ang kulang sa Golden State Warriors. Kung kanilang ma-accomplish yan, ay siguradong magpapataas palalo yan sa kanilang tsansang mag-compete for championship. Marahil marami ng team sa ngayon ang mayroong mga twin tower na siguradong magpapahirap sa kanila dahil syempre kung wala silang center na mapapapirma sa ngayon ay paniguradong mahihirapan naman sila. Si Rudy Gobert ay isang natatanging malalaro, 4-time NBA Defensive Player of the Year. Kabilang rin po siya sa All Defensive Teams 7 beses. Napabilang rin po siya sa second All Defensive Team sa 2025 NBA season. Sa kanyang 12 season sa NBA, consistent itong si Rudy Gobert at nag-average ng 13 points, 12 rebounds, 2 blocks per game. Kung susubukan ng Golden State Warriors na tumawag o mag-inquire sa Minnesota patungkol kay Rudy Gobert, paniguradong mahirapan sila dito sapagkat manipis lang po ang tsansa na papayag ang Minnesota. Pero sa mock trade na ito ay ating pag-uusapan kung sino-sino ang ipapadala ng Golden State. Matatanggap ng Golden State Warriors si Rudy Gobert at matatanggap po ng Minnesota si Buddy Hield na siya makapagbibigay ng veteran presence at veteran shooters sa kanila. Samantalang si Kuminga, pwede po nila itong ma-develop at i-partner kay Anthony Edwards. Samantalang mga first round picks para lumambot itong Minnesota. Kung hindi pa sapat, pwede nilang samahan ng Alex Tuhey o si Will Richard. Sa mock trade na ito ay makikinabang nga ho si Naz Reid na matagal nang gustong maging starting center ng Minnesota. Sa Warriors naman, syempre Rudy Gobert ang kanilang matatanggap na siyang tutulong kay Curry, Butler and Draymond Green dahil sa kanyang experience sa pagprotekta ng ring. Magbe-benefit siya sa maibibigay na spacing na Stephen Curry and Jimmy Butler sa kanya. Samantala, kinumpirma mismo ni Dan Walk ng The Athletic na si Luka ay nagkaroon ng contusion sa kanyang tuhod pagkatapos na ito'y aksidenteng madaganan ng kanyang teammate. Masaya mga fans ng Lakers sapagkat nakatakas itong si Luka sa isang major injury. Ngayon pa man, imbes na pahingahin at huwag nang palaruin, mananatili pa rin itong si Luka sa kanyang Slovenian team para patuloy pa rin maglaro para sa Eurobasket. Wala pong natatanggap na mga bayad ang mga NBA players na naglalaro para sa Eurobasket. Wala silang bayad galing sa NBA, FIBA o sa National Federation. Gayon pa man ay pwede silang makatanggap ng mga bonuses galing sa kanilang mga endorsement at mga sponsorship. Pwede rin po silang makatanggap ng kanilang allowance galing sa kanilang national team. Para sa inyo, ano ang komento ninyo, especially sa mga fans ng Lakers dyan na patuloy pa rin pong maglalaro itong si Luka para sa Slovenia? I-comment lang yan.